sa pagbubukas ng ikalawang regular session ng 20th Congress, muling pinagtibay ng Kamara ang pangakong magpasa ng mga panukalang magpapabuti sa kalagayan ng mga Pilipino, kabilang sa tututugan ang pagpapababa ng presyo ng bigas, pagpapalakas ng cybersecurity at pagprotekta sa mga kabataan laban sa panganib sa social media. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Tiniyak ni House Speaker Faustino Bogie III na mananatiling nakatuon na Kamara sa pagpasa ng mga panukalang magpapagaan sa buhay ng bawat Pilipino sa pagbubukas ng second regular session ng 20th Congress. Ayon sa House Speaker, bago magtapos ang first regular session ay naipasa ng Kamara ang Kalinga Act, habang kabuuang 163 na panukalang batas kabilang ang 26 DEDAC priority bills ang naaprubahan sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga mambabatas. Sa ikalawang regular na session, prioridad na may sa batas ang Rice Industry and Consumer Empowerment Act para mapababa ang presyo ng bigas at masuportahan ng mga magsasaka, mga amyenda sa Universal Healthcare Act, Kadena Act para sa mas bukas at transparent na paggamit ng pondo ng bayan at Cybersecurity Act. Like the rest of the world, we continue to face challenges in our daily lives. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. has mobilized the entire government to provide our people with the support they need to overcome these issues. Under his leadership, efforts are underway to address inflation, crime, and corruption. Nananawagan din ng House Speaker ng mas matibay na proteksyon laban sa online harms at fake news, kasabay ng panawagang pairalin ng katotohanan at responsableng paggamit ng social media. Isinusulong din ni Speaker D kasama si Majority Leader Sandro Marcos ang House Bill No. 9965 o ang Children's Social Media Safety Act na naglalayong ipagbawal ang paggamit ng social media sa mga batang wala pang 13 taong gulang at maisama ito sa mga prioridad na panukala ng administrasyon. To complement these measures and to further protect our youth, I, together with Majority Leader Sandro Marcos and the rest of the members, filed House Bill number 9965 or the Children's Social Media Safety Act na nagbabawal sa mga menor de edad under 13 years old sa paggamit ng social media. Hiling po natin na maisama din ang panukala ito sa LEDAC priority bills para maipasa ito sa lalong madaling panahon. Samantala, sinagot naman ni House Majority Leader Sandro Marcos ang ilang mga maiingay na issues, kagaya ng investigasyon sa mga anomalya sa mga proyektong pang-infrastruktura. Naniniwala si Marcos sa dapat hayaan na lang hawakan ng Ombudsman at iba pang mga law enforcement agencies ang investigasyon sa mga sangkot sa anomalya at huwag nang idaan sa Kongreso ang investigasyon nito. The institution should not investigate an issue wherein its own members are part of the accused. That's like asking a student to grade your own paper in an exam. Bukas din ang Majority Leader ng Kamara na pag-usapan ng PAC Silica para makapagpatupad ng mga batas para sa maayos at epektibong regulasyon ng nasabing proyekto. I think those concerns are warranted, and I welcome any legislative inquiry to the project, if not only to clarify what out there is fake news and what there is real. If you look at the potential for such a project, it's huge. But it has to be done in the correct manner. Tiniyak din ni Marcos na hindi maaantala ng impeachment trial ang trabaho ng Kamara sa pagtalakay ng panukalang pambansang budget para sa 2027. Inaasahang maisusumite na ng Malacanang ang National Expenditure Program sa Agosto para masimulan na ng Kamara ang budget briefings at pagdinig na House Committee on Appropriations. Vel Custodio para sa Bayan.